nag-start yung plan na mag-apply kasi ang dami ng nag-apply na mag J1. So, sabi ko lang, try ko nga. So, at first, nag-process naman. Check lang muna yung mga, yung possible requirements, nagbabasa sa Facebook, yung mga comments, ano ba talaga yung J1. Tapos, nag-pray. So, kasi hindi pa buo yung loob na mag-apply. So, nag-pray lang. Tapos, like, yung each day, anong ginagawa, anong pwedeng gawin, anong pwedeng i-process. Tapos, one time, may nabasa ako sa Facebook, Teach USA. Tapos, meron doon apply. So, nag-send lang ako, nag-try. Hindi ako nagsabi sa mga kasamahan ko. Ako lang talaga. So, nag-try ako mag-send ng email. Gabi ata yun. Tapos, wala lang. Sabi ko, pag mag-reply, okay. Pag hindi, okay lang din. Tapos, pagka bukas na ng umaga, nag-reply si Ma'am Gemma. Kaagad-agad. Sabi ko, parang may sign to Tapos nag-reply ako yung mga questions, yung 3 questions. Nung sa questions pa lang, sabi ko na, wow, maganda to. Kasi parang, magre-reflect ka talaga kung talagang gusto mo ba tong path na to. Tapos, I think twice or thrice questions ba to? Ba yun na, like, everyday may response yung email. Until such time na sabi ko, ay, ito na yun. So, November ata yun. No, March na pala. So, naghanap ako ng, nung pera para sa Wise app. Prior to that, nag-check na ako lang, nag-search ako kung ano yung search ko sa YouTube, yung about sa Teach USA, yung mga videos sa interview. Dun ako naka-realize na okay, I have to explore, kasi like it's also for my benefit to learn. Tapos yung mga big whys talaga. Sabi ko, ano bang big why ko? Ano may big why? Ano bang big why? Ano bang big why ko? Tapos ma-reflect ka talaga. Tapos right after that, I think prior to March 15, sinabihan ko tatay ko, tsaka nanay ko, na this is my plan. Tapos, ayaw nila at first. But then sabi ko, it's also for my growth. And then, March 18, I think, yun, nag-start akong mag-apply. Mag-send dong sa application, yung sa mga forms, tapos sa Wise app. Yung Wise app is very helpful, I could really say. Kasi siya, yung you'd be prepared mentally, spiritually, physically. Like, at first, yung hindi ko nabasa yung Wise app, akala ko talaga bed of roses pag andito ka sa States. So, like, kung paano ka nagtuturo sa Pinas, akala mo same lang yun pagdating dito. So, yung makikita mo yung mga questions pa lang ng Wise app, makaka-reflect ka, ito ba yung gusto ko? Ito ba talaga yung gusto ko? Tapos, yung mga may part doon, yung if you'd be alone, wala kang kasama, tapos magkakasakit ka, kaya mo bang ganito? Kaya mo bang iwan ang ganito? Tapos, hindi ako naka-answer kaagad kasi I have to reflect. And there was like such a question, or those set of questions na sabi ko sa sarili ko, ito ba yung gusto ko? Until such time, meron ding mga motivational, si Ma'am Gemma, na maka ka sa sarili mo na if this is God's will, kung para sa'yo, para sa'yo. So, meron yung, ano bang purpose mo? So, nung biggest why ko is, nakuha ko na yung biggest why ko, like, I want to help, not just sa Pinas. I want to try din yung sa, kasi special ed ako dito. So, meron yung sa interview, I forgot the name, Rose ba yun? Yung sabi niya, yung mga bata sa special ed dito, need nila ng love and care.
So yun, yun yung naging biggest why ko. Like, I also have to explore, I also have to learn para pagbalik ng Pinas, I have something that I could share na at least nag-glorify din si Lord nung nag-explore ka na hindi lang yung sa own country mo but sa iba din. So with the wise pagdating dito, yung na siya, like equipped ka na talaga. Yung expectation mo na set na. Hindi yung expectation pagdating dito culture shock na culture shock. So meron mang culture shock pero alam mo na kasi andun na lahat. Ikaw na mismo nag-self-reflect, nag-answer ka na ano yung possible gagawin mo. So, yung mga ganon. So, pagdating, yung good thing pagdating namin dito, before sa application ko, nag-pray talaga ako. Kasi sabi nila, ang hirap. Tapos, yung mga shooting sa school, yan yung yan yung pinipray ko ng Lord, sana, di sana dun. Wag lang dun na school or wag lang dun na state. So, April yung sa process ng application ko right after kay Ma'am Gemma, yung mga processes. Nag-send ako ng application April 2, I think. Naka-receive ako ng invitation for interview, I think April 6. Tapos yun, Holy Week yun. So, andun kami sa probinsya na walang signal. So, yung husband ko, doon lang ako pa-interview, like sa loob ng sasakyan, naghanap kami ng lugar na may signal. Tapos sinet up niya yung cellphone, tapos yung ilaw, na parang walang disturbo, yung isolated, kasi lang siya, video call lang siya. So, first interview ko, yun din yung first employer ko. So, parang ganun lang, just, sabi ko nga, pag alam ni Lord yung nasa loob ng yan sa heart mo, ano yung desire ng heart mo, if there's really a purpose to it, to glorify Him, pinibigay niya talaga. Sabi ko nga I think, nung nag-submit na ako ng application, sinabihan ko yung husband ko. By July, so parang March ata yun. By July, pupunta na ako ng States. Kasi sabi ni Ma'am Gemma, claim it! Claim it! So, nung nabasa ko yun, okay, by July, nasa States na ako. Tapos, doon na ako mag 40th birthday. Sabi ko. So, that was March. So, nung natanggap ko na meron ng contract, na-receive ko yung email, sabi ko, oh my, para lang ako nakipag-usap kay Lord na grant mo lahat, Lord. Hindi ko ma-expect, oh my, di ko pa rin ma-explain. Oh, parang ang bilis. Like, yung span of days, tapos one interview, yun na agad yung employer ko. Hindi ko na na-experience na yung mag-antay ng iba. Tapos, nung dumating na ako dito, kasi sabi ko, Lord, wag lang sana yung school na may shooting, na ganun. Nung pumunta na ako sa district, may nakalagay talaga doon na not allowed yung mga weapons. Para siyang yung mga nakikita ko, binibigay ni Lord as communication niya na ito yung pray mo. So ito yung binigay ko sa iyo. So yung mga ganun. So pag dito na, tapos pag yung mga principal, yung assistant principal, grabe ang suporta. So kahit mahirap yung trabaho, pero andito kasi yung sa support nung admin is very full. Wala siyang problema na hindi malalampasan. So kahit pa kahit dito at we've experienced like 3 hours daylight lang, pero like hindi mo siya ma-feel as barrier kasi alam mong yung pagpunta mo dito may purpose. So yung sa heart mo talaga, it's not just about the money, but the experience itself hindi mababayaran. Yung growth mo din, so yung growth mo itself is because you'll be expecting na pagdating mo sa Pinas, you have something to share. Tapos,
yung hirap ng pagtrabaho mo sa mga bata kasi alam mo na yung purpose mo is to glorify God, hindi rin siya ganun kahirap. Kasi alam mo na yung mga batang yun, binigay siya sa'yo. So, you become the instrument to have them feel the love and care that they need. So, yun po. So, sa journey ko, even though, 6 or 7 months pa lang dito, I look forward into, like, paano pa to survive, but yet, like, every day you can think of, like, even looking around in this place, you can really tell na, ang sarap na ma-feel na you'll be guided. Tapos, andito si Lord always. So, mga nag-a-apply, kasi pag yung pasensya talaga, you need to have that. But then, keep it in mind, yung biggest why nyo. Kasi, pag andito na kayo, tapos, ma-frustrate kayo, hindi siya bed of roses talaga. So, balikan nyo yung biggest why, yung mga questions, ang Wise Up program talaga is very helpful. Even though yung experience na ang hirap maghanap ng pera, pambayad, but then the good thing with Teach USA kasi hindi siya like full yung payment kaagad. So staggered siya, like meron siyang phases na pagbayad. But yung sa Wise Up itself, I am just thinking that during the time that I paid that money, that I was I was just attending a seminar. So although it's like ano ba tawag, asynchronous ba yung tawag yung sa ano? Oo, although ganun, pero ano siya, think of it lang na parang weapon mo na rin yun pagdating dito kasi ready ka na. Yung mahirap is emotionally, physically, spiritually, para pagdating mo sa kung gaano kahirap kasi iba talaga dito. Iba yung kung sa Pinas is you can say hard worker yung mga Pinoy, pagdating dito kailangan talaga siya. So pag sabi nila walang buhay dito kasi trabaho lang, meron naman pag gustuhin mo, no? You just need to save yung mga expenses mo all throughout sa process, although mabigat siya. Pero pagdating dito, i-convert mo na lang yung dollars na payment mo. Mababayaran mo talaga. Tapos, you just have to, you just have to make sure na bayad muna ng mga utang bago pa yung mga iba-ibang mga gagastuhin. Para wala ka ng yung nasa, mind mo na lang is savings para may madadala ka sa Pinas or meron kang investment sa Pinas. But first is yung obligation mo, yung mga ginastos mo patungo dito, bayaran mo muna lahat para peace of mind. Yeah.